Publico Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:04 sa hapon. Babayan ko at mga istorya, handom, pagpanghangkat, kag kadalagan. Mga istorya sa mga babayi nga makahatag sang inspirasyon, aton pamatian. Mga babayi nga baganihan sa ila tagsa kapatag nga wala nagaatras sa mga pagtilaw. Mga eksperto nga magahatag sang ila mga pananaw, kag mga babayi nga ang istorya sang pagpangabuhi pinasahi. Inyo mapamatian diri sa Babayi Ka. Kada Martes humalin 1:00 tubtob 2:00 sa hapon. Aton pamatian ang programa nga maghahatag sang importansya sa kababaihan nga may handom nga magbag-o sang kalibutan. Babayi Ka. Diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Babayan ko at may silbi sa lipunan di paapi. Isinusulong ko mga layunin, karapatan sa mga usapin. Sa edukasyon at pagsanay, hirap o kalusugan taglay, pakikipaglaban sa karahasan, isang matutong galian. Babayan ko may panindig, kasi matitigan kailan pa man. Babayan ko na may karapatan, may boses, may kakayahan, mga kasunod, pusong totoo, tuwing kaya ko, sinuwan ako sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan, sinuwan ako. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon, good afternoon. Good afternoon sa aton nga mga kauturan, mga bayan sa Pilipinas o kung saan kalibutan. Welcome mga biyan sa pagpangalagad sa programa Babayi Ka sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Ang media sa kabataan, ang kalikasan, sa mga pusang bayanan. Babayan ko, Kada Martes mga biyan, ako ang inyong alagad, Marian Grace Eranya. babayan ko, Magaot na kita tutub launa 55 subong nga hayan. mga kasunod, pusong totoo, tuwing kaya ko, sinuwan Ano magpamati naman sa isa ka panibag-o nga istorya sa isa ka babae no sa aton sa Western Visayas nga nagaserbe bilang inspirasyon sa kapareho niya nga mga babae. Wala babaeng palakaan ang hamon ng buhay di po susukuan. Sa mga katuran nato no nga first time nakapamati no sa aton diri sa programa Babayi Ka. Mga biyan ang ining nga programa. Ang hamon ng buhay. Wala lang kita no nagalimit no sa pagpabati sa inyo sa kadalagan no or istorya sa kadalagan sa mga babae. Nakip man no sa mga tingog sang lalaki, mga miyembro sang LGBTIQA+ community, at ang mga nagasakdag no sa kinamatarong sa mga babae at mga lalaki. And of course no nag-support sa gender equality. Babayan ko na may karapatan, may boses, may kakayahan, mga kasunod, pusong totoo, tuwing kaya ko, sinuwan ako sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan, sinuwan ako. Ngayong hapon ho sa tanan nga mga babae, tanan nga mga lalaki, tanan nga miyembro sang aton nga LGBTIQA+ community nga nagapamati nakatune sa 585 AM no kag syempre sa mga nagalantaw dira sa aton nga Facebook Live sa Radyo Pilipinas Iloilo. Isa ka mainulanon nga hapon sa aton nga tanan. Mga biyan, antes ko no ipakilala sa inyo ang aton nga bisita subong no nga Tuesday magakuha kita anay sa pinaka-latest nga nakat sang panahon kaupod ang aton nga Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Sa aton nga piyakalinya si Sir Jeff Makiling sa Pag-asa Iloilo. Sir Jeff, good afternoon. Yes, ma'am. Yung hapon din sa congratulations for their update sa Subugan Down Tuesday, June 10, 2025.
Southwest monsoon ang gaapekto sa Central and Southern Luzon, Visayas ug Mindanao. Meanwhile, para sa ginabatay ng tropical depression na ako sa diin na sasabot sa far naton, para sa kanya 90 kilometers west of Zambales. May maximum speed siya nga 45 km per hour, ang weather patlos na nabot 55 kilometers per hour. Hanggang hulag din siya southwestward at 15 km per hour. Dito yung sa western Visayas, maging magalang kanaytan, kung sa scattered na pagulan, pangilas na talaga tugas sa southwest monsoon. Kasarahan ito pabastog sa direksyon nga nabagatan na katundan para sa kanit rin sa western Visayas. Kasarahan ito pabalot naman tayo para kumabalot na tundali sa katigatan. Pagka sa temperature na ito, 25 degrees 31 degrees Celsius. Ang adlaw ng gabot lang, 5 sa ganyan ng aga. Magatulog din siya 6:11 p.m. karon sa gabi. Ang balik sa update rin sa ililit na first station, ako si Jeff Makayang. Salamat. Sir Jeff, ining tropical depression, no, nag-aapekto ini siya sa panahon diri sa aton sa Western Visayas? May gamay nga factor, no? So, di lang ang tropical depression ay nagkakaroon pero ang major na factor dala sa pagkagal po makalangitan pagtupa sa ulan tapon diri sa Western Visayas, ang southwest monsoon or hangin habagat. And ang ini sir nga TD, no, or tropical depression, no, until when naton mabatyagan ang epekto sinino, especially diri sa aton sa Region 6? Ayos ang bali ang ini nga bagyo mapasikan taman gyapon with possibility in the next following days. Pero kina-expect na gyapon nga since aga matamat na ini siya palayo, maka-experience naman sa gyapon ang pag-cloudy gyapon na skies. Dadagyan po sa ating southwest monsoon, sir. Ma'am. Pero sir, aside sa sining nga tropical depression, wala na kitaya sang may kinabantayan pagid o kung kinalauman nga magasulod nga bagyo pagid, no, diri sa aton sa Philippine Area of Responsibility. Yes, so masok na ma'am, wala kang makita may ginabantayan nga any other weather disturbances sa sagwa or sa sulod ng parna. Sir, diri sa aton sa Iloilo City, no, kaina, no, mabaskog ang ulan, no, may we know as of the moment, Sir Jeff, no, makita bala nato, no, kung diin nga mga area diri sa Western Visayas or sa Iloilo ang nagaulan subong nga tinion. As of now, ma'am, ginexpect natin may dito ng mga possible ng mga significant na pagdiba sa ulan, and then expect na natin since may anak ng mga pag-cloudy or pag-ganda ng kalangitan, may possible din na pag-pasok ulan man. And also, may anak mo kami possible or rather, pag-on nga advisory later sa hapon man. Actually, may mga rainfall advisory kita. Expect natin dire sa may portion or sa may province ng Antique, kamay nga portion sa nga province of Iloilo and some portions man sa Guimaras as well. And the whole NIR. Pero sir, may we know, kamusta, no? Ano ang projected nato niya nga maximum heat index subong Webes? Sa subong ma'am, possible ginexpect nato na sa may forecast range from 37 to rather 36 to 38 degrees Celsius na maximum heat index. Do manubo-nubo ini siya, Sir Jeff, no, compared naton sa mga nagliligan yung inadtaw o kung semana, no, ini 36 to 38 degrees Celsius. Yes, ang takbo ma'am, since sa subong may ginapatsa, makita nga mga pagkagano makanaitan, and then may continuous or from time to time may pagbubugso sa ulan na kami. With this, Sir Jeff, no, ano ang mabili nimo, no, nga mensahe sa aton nga mga tagpalamati subong nga hapon, no, especially those nga may ara pa, no, may bala ka magwa sa ila panimalay bangod nga may mga transaction? Ang isang bali ginaabi sa taga sa publiko, expect again ang possible nga chances of sa ulan naton. There will be times also din mahina na ini siya, and then may arap na times na magbabasag na ini siya. So, madala magtigyan po ng payong or sangkalo para sa protection natin. In case may mga pagkakupa, wala din ang protection. Okay. With this, Sir Jeff, madamo kayo salamat. So, salamat na agad lang. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, mga biyan, si Sir Jeff Makiling, ang ato nga water observer gikan sa Pag-asa, Iloilo. So, ginabantayan kita mga biyan, nga tropical depression outside sa nga Philippine Area of Responsibility. Karapatan sa And mga according to Sir Jeff, no, mga biyan, no, ining tropical depression, no, apekto somehow, no, sang weather diri sa aton sa Western Visayas. Ang nagadalagid, no, sing siling nga pag-ulan-ulan. Aton nga southwest monsoon.
Babae ko. Nano, gulpihada, nagbubo ang ulan. Ay, hati, nagulong na gidmano ang kalangitan kay Ina sa aga. Hour ago, no, or 2 hours ago, so tupa gid ang ulan. Kanino sa mga kauturan nato nyo nga kung luyag ninyo, agyan no nga magwa sa inyong panimanan, yung mga importante kamo no nga transaksyon. Magdesisyon. Nagdalagid no sang inyo nga payong o sang inyo nga jack. Ulo tayo pagunlat sa kababa yung Hindi kita kapakot no, basi bala gulpihada, magbubo naman ang ulan. pagtaot ng media. Mabasa kita sang ulan. Resulta, trangkas. Babae ako, may panindigan, di matitinag kailan pa man. Babae ko na may karapatan, may kakayahan, mga kasaluan, pusong totoo, kayang-kaya ko, sinuman ako sa buong bansa at buong mundo'y pasigawan. Sinuman ako. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas, 1:15 sa hapon. I'm sure mga biyan na excited na kamo sa aton man nga makaupod subong Tuesday sa programa Babay Ka. Ay, di ko susukuan, may kapasayo. Aton mga biyan nga makaupod subong nga hapon sa mga biyan ka ilong. Nga nagpanikasog no nga despite her age, despite mga biyan no sa iya responsibilidad sa iya pamilya, wala ginadulaan no sa nga drive nga makatapos sa kolehiyo no sa Iloilo State University of Fisheries Science and Technology. Sa madamo mga abyan no, or sa mga classmates niya, ginatawag ini siya Mami. Gani mga abyan no, I'm so glad pangod subong nga hapon. Despite the challenges mga abyan no, brand out actually dira currently sa iya nga area. Supposed to be mga abyan no, last week nakaschedule kita man nga mag-interview sa iya because no graduation niya that time. So nag-schedule kami no, and I'm so glad bangod subong mga abyan na Tuesday makaupod na naton siya finally diri sa aton nga pagpangalagad sa programa Babay Ka. Pamatian naton later on mga biyan ang istorya sang isa ka ilong, sa isa ka mom, sang isa ka mami sa iya no nga classmate. Ang istorya mga biyan ni Ma'am Regina Macero Plante. Madamo kita mga biyan no, masami no during graduation. Madamo kita no sa mga makatalandog no nga balatsyagon nga mga istorya sa mga graduating students na. And even mga abyan sang isa ka iloy o kung sang isa ka amay, ang porsigigid no nga makatapos sa iya pag-eskwela. And isa dira mga abyan si Ma'am Regina. Gani later on mga abyan no, pamatian nato ng istorya ni Ma'am Regina no, ano pala ang nagtulod sa iya no nga tapuson gid ang iya nga kolehiyo. Ano kadako no nga importansya, ano kadako no labahin sa iya nga pagkatawo o nakatapos gid sa iya nga pag-eskwela. Ang kinahanglan niya nga makatapos sa pag-eskwela. Daloon naton mga abyan no, ang ining mga pagpanghangkat nga natubang ni Ma'am Regina, and despite those challenges, Babae ko na may karapatan, may kakayahan, mga kasaluan. subong mga abyan no, isa na ka-graduate si Ma'am Regina. So dali sa mga parents naton dira no, sa mga nanay naton dira, o mga tatay man nagaduwa-duwa pa kung bala no tapuso nila or gusto nila mag-enroll no sa masunod nga school year. Yari mga biyan, pamatian natin later on. Inspiring story ni Ma'am Regina. May kapasayo. Yung mga biyan, hindi na natin pagpadugalan sa aton nga pagbalik. Makaupo na natin ang aton nga bisita, si Ma'am Regina Macero Plante. Kung mga questions ka mo kay Ma'am Regina, no, kung luyang ninyo magpa-shoutout dira, mag-comment sa Facebook Live sa Radyo Pilipinas Iloilo. Babae ko na may So bantayan mga biyan ang aton yung interview ni Ma'am Regina Macero Plante sa pagbalik sa programa Babay Ka.
Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan. Pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaling maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where insect repellent, baon tayo ng bota, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas nagugugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Lola, ano po nangyari nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa araw-araw? Nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa, tinangka niya na kunin na kaagad ang lahat ng ginto na iiitlog pa ng gansa. Eh di namatay po ang gansa, Lola? Tama. Eh di wala na pong gansa na magbibigay sa kanya ng gintong itlog araw-araw. Yan ang aral natin na nakuha sa gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Ang ating kalikasan ay tulad ng gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Magpapatuloy ang ating pakinabang sa mga gubat, mangroves, coral reef, dagat at sa kalikasan kung ang mga ito'y aalagaan at pagyayamanin, hindi sisirain. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunang ito. Game, 1, 2, and... Balikat ulo, kita puwetan, may mga susus. Huwag mong titikan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:21 sa hapon. Sabay ako at may silbi sa likang ng paapi. Isinusulong ko mga layunin, karapatan sa mga usap. Sige hapon mga biyan, nagapamatiga mo sa programa, babae. Ang inyong alagad, Marian Grace Erenya. As mentioned earlier, mga biyan, subong nga hapon. Pamatian nato ng istorya sa isa ka ilog. At panikasog mga biyan nga makatapos sa iya nga kolehiyo. Magakuha kita no sang inspirasyon no halimman sa aton nga bisita subong nga hapon. I'm sure no sa mga kauturan naton nga mga parents naton o kung mga guardians naton. Nagapang duwa-duwa pa no kung bala iga-enroll nila ang ila kaugalingon. Ano makatapos sa pag-eskwela. Yari mga abyan no amo na ini ang sign ninyo subong nga hapon. Para sa karamihan, natanong dulot ay pagmamahal. Kahit mga abyan no sa mga challenges no mga pagpanghangad. Ang aton nga bisita wala gid mga abyan no ulaan no sang iya nga drive. Magtapos sa kolehiyo. Ayan, yari na sa atong piyakalin. Ang aton nga bisita subong nga hapon. Ang aton nga biyad graduate Iloilo State University of Fisheries Science and Technology. Kasama mga abyan no sa mga isa ang pamilya niya no sa beneficiary sang aton nga pantungid pamilyang Pilipino Program for sa gobyerno. Mga abyan nga rin sa topya kalinya si Ma'am Regina Macero Polando. Ma'am Regina, good afternoon sa imo and welcome diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Hello, ma'am. Good afternoon. Yes, good afternoon Ma'am Regina. No, una sa tanan anay ang imo nga pagpanamyaw sa mga nagapamati subong nga hapon diri sa aton sa Radyo Pilipinas Iloilo. Kaya hapon ko lang ng pagpapalagay sa Pilipinas, sa mga aspiring mothers na, at mga students, sa karang-karang ng pagpapalagay ngayong hapon.
Yes, actually mga abyan no, before sang aton no nga airing no sa programa Babae Ka Kaina, try na kami ni Ma'am Regina no nga maka-connect sa Zoom no, but unfortunately no brand out sa iya nga area subong no, and despite this no, ang nag-connect kita sa iya no, pinaagi man sa aton nga phone patch. Sige, Ma'am Regina, una sa tanan no, pwede mo bala mapakilala no ang imo kaugalingon sa aton nga mga tagpalamati, taga diin bala si Ma'am Regina no, and currently ano ang ginakabisihan ni Ma'am Regina? Tumandok ako sa kaningay, no? Sa anyaw kaningay. Nakapamay na lang ko sa may Banate, barangay na nagpapaya. Ang ginakabisihan before pa, balin man ito sa servan. Ang lang din. Tapos ang sakay tayo sa pangangkad to, band, yung banding, yan. Ma'am, if you don't mind, no, pila na ba ng edad ni Ma'am Regina, no? Kag pilang imo kabataan, ma'am? 43 years old. And pila ka bilog, ma'am, imo kabataan? If I heard it right, na 7 ka bilog, ma'am? Oo, ma'am. Yes, do mahina-ina gawa ma'am ang imo nga signal no, but we heard it no, 7 ka bilog ang bata ni Ma'am Regina, ang tumandok gid ikaw no sang banwa sang Haniway, but according sa imo no, nakapamana ikaw dira sa banwa sang Banate. Oo, ma'am. Yon. Ma'am Regina, no, this rings our past weeks, no, nangin na trending ang imo nga istorya, no, because nga hambal gani no sa post no, despite your age, no, nagpadayon ikaw no, nagpursugid ikaw ma'am no, nga makatapos sa imo nga pag-eskwela sa kolehiyo. Tell us about Ma'am Regina no, sa imo nga istorya no, paano bala ikaw no nakalabot no sa Iloilo State University of Fisheries Science and Technology no, ano ang reason behind this story, Ma'am Regina? Pandemic start. Tapos, do hindi ko naman namin ang ato nga signal no with Ma'am Regina no, balikan natin sa dili madugay mga abyan si Ma'am Regina Planto no, ang aton nga guest subong nga hapon no diri sa programa Babae Ka. Sabay ako at may silbi sa lupon ng di paapi. Sinusulong ko mga layunin, karapatan sa mga usapin. Sa edukasyon, sanay, napukalusog ang taglay, pakikipaglay. Sige, balikan natin mga abyan si Ma'am Regina, nagapanumbalik sa aton nga linya. Ma'am Regina. Nami mga abyan no, bangod nga ti ang ini nga istorya hambal na gani naton kainan no, ang istorya mga abyan ni Ma'am Regina no, makaspark sang inspiration sa mga kauturan naton no nga nagapamati subong nga hapon, especially those no mga ginikanan ko mga guardian naton no nga nagaduha-duha padira no nga magpadayon sa ilang nga pag-eskwela. So yari nagabalik sa atong biya kaniya si Ma'am Regina. Ma'am, mayong hapon sa liwat sa imo. Para sa karamihan, mekanismong pulot ay pagunlad. Iyong patutupad sa usaping ekonomiya. Try natin mga benlabo si Ma'am Regina no, pinaagi sa iya man nga messenger no, agod nga mangin man nami man ang aton nga signal. Actually si Ma'am Regina mga abyan no, aga pa nagkagtuno sa piyak nga barangay para lang tani no nga maka-connect sa aton no via Zoom, but unfortunately no nag-brand out no sa ilang nga area. Alis man ang aton nga internet. So mag-take lang kita mga abyanos, ang short break lang git no, and then balikan natin si Ma'am Regina ang iyaman or ang aton nga connection with her. Ang magabalik ang programa Babae Ka. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Sandal mo sana. May OPM na rock.
May OPM na rap. Last night, yo, it was the best. May OPM na mabagal. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Sa Philippine Economic Briefing, inilahat ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na unti-unti na nakakabangon ang ekonomiya ng Pilipinas sa epekto ng pandemya. The country is on its way to a strong recovery from the pandemic and a robust, broad-based growth in the next 6 years. Kanya rin inilatan ang magiging solusyon sa inflation at kahirapan sa bansa. We will focus on agriculture as a strong driver for growth. An efficient and modern agriculture sector will ensure food security for all and reduce poverty incidence. Sa huli, kanyang ibinida ang mga hakbang upang masiguro ang pagbangon at ikabubuti ng buhay ng bawat Pilipino. My government will swing the doors even wider for high-value investments from both the domestic and international business communities. More investments mean higher economic activity and more quality jobs, and then a better life for Filipinos. Pangulong Romualdez Marcos Jr. Sa 77th United Nations General Assembly. Sa Radyo Pilipinas. Special coverage. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:30 sa hapon. Sige hapon mga abyan, nagapamati ka mo sa programa Gabay Ka. Ako ang inyo alagad, Marian Grace Aranya. Kaina mga abyan, hindi nangin manami no, ang ato niyang connection with Mama Regina Macero Plano. Ang ato niyang special nga bisita no, sa buong Tuesday dito sa programa Babay Ka. We are glad mga abyan, no, bangod niyang balik na subong ang kurente sa area ni Mama Regina. Ari na mga abyan sa aton nga Zoom. Ang aton nga bisita si Ma'am Regina Macero Planto. Ma'am Regina, once again, welcome diri sa aton sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Yes, ma'am. Mayong hapon. Okay na akong audio, ma'am. Yes, loud and clear na, ma'am. And we are happy, no? Bago nga makita ka na subong sa amon man nga mga tumalanaw, no? Sa aton nga Facebook Live sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Sige, liwaton ko lang, ma'am, kaina no, ang aton nga pamangkot, no? Basi pwede mo mapakilala, no? Sino bala si Ma'am Regina, no? Tagadiin si Ma'am Regina, pila na edad ni Ma'am Regina. And currently, ano ang ginakabisihan mo, ma'am? Tumahan mo kung nakapila sa kaniway, mga barangay Dangaw. Nakapamana ako di sa Margupaya pa natin. 43 old ako. Matito ka kabataan. Yun. Ma'am Regina, no, hambal ko kaina, no, nag-trending ikaw for the past weeks, no, bangod man sa post ng imo nga bulot kung ano regarding your story, no. Tell us about this, ma'am, no. Ano bala ang nagtulod sa imo, Ma'am Regina, no, nga tapuson ang imo nga kolehiyo? So, ang kapigod doon, doon ang pinakauna, doon ang science nila. Kaya ito nga among kabataan, tapos ang lugar namon na daw, medyo malayo pala, ang sa duta, yun sa sa aking bana. Malayo, yun pala sa karsada. So, sama na sa mga reason, doon nga ang nagpuntigigit ako, yung nga makatapos. Para man sa kabataan ko, isa sa good life, ito sa pangabuhi, isang sa Dubai na nabot. Kaya ang reason mo. Ma'am Regina, prior sa pagkuha ni mo, no, sa sini nga kurso, no, ang BEd dira no, sa ISUFES, no, may ara na ikaw daan no, nga iniskwelahan or nakatungtong ka na daan sa kolehiyo before pa man? Pag-graduate ko, fourth year, ang 1999 sa Kalmay National High School, ma'am, sa Haniway man. Nag-enroll ako sa college, Haniway Polytechnic College sa una, so Subong West na siya.
first year college, ma'am, taking up Bachelor in Elementary Education, major in Home Economics Livelihood Education. Unluckily, wala ako itong matapos. Nag-stop ako first semester pa lang. Tungod nga may bayad ito yung tuition. Ako ang subang. Anong kami kamakulutod. Sa Haniway, sigado, manto ako na hinikangan, sinanay ko, manikalit pa, si tatay. Sa panguma, medyo short din pala kami sabi na sa financial. Ako ito nga, nag-decide ako nga mag-start ang isang una, pinanglan, magbabayad, magkuha ka na sa mga exam mo like midterm. Pinanglan, may mabayad, sabi ko na down, bisan sila lang, wala gud ako sa kung nabayad sa time na nag-exam kami. Yung may teacher ako na wala, yaman ako din pakuha sa exam, sa administrative ka. Wala ka wala ko, so naka-decide mo mag-stop so kabata, pangdaan sa ako na edad, ito na hulaan ako, ito galaw, nahiya ako man pala mag-ayo, pala nga kung mag-listen out, man naman imurasyon na ang Pero that time, Ma'am Regina, no, sa nga first semester ikaw, no, or sometime nga nag-decide ikaw, no, nga mag-untat sa pag-eskwela mo because according sa imo, no, wala sang inog pa-enroll or wala no inog gasto, no, sa imo nga pag-eskwela. Ano ang nabatyagan nimo that time? Sayang man kani, ma'am. So, ako once na maghambal na yung binitanan ko sa una nga wala na ko na yan ang pamilya kasi naman ko nang daan ang sitwasyon balaan sa kanan amo na hindi ko yung pilitaryo wala ka like nung nauton ko yan na naghambal si nanay kasi tatay nga wala sigigid pero ako sa muna ay tungod puro kay subang yes ang tindihan mo pala ang sitwasyon ano pa maghambal gani kung may balayaran ako kung mahayo ko kamsa paghambal na nga wala ko kwarta wala na lang po pamilya ma'am. Yes. So okay na lang sa akon wala pala. Sang time nga nag-untat ikaw ma'am sa pag-eskwela, no, ano ang ginubrani mo? Pag untat ko sa eskwela ma'am nag-ubra ako sa tawin. Kaya may nag-recommend sa akon dala sa city ubra ako sunod balay na. So kapilaman sa saylo naman sa amo. May isa ako kaamo na nag-eskwela sa akon man sa non-formal education sa West Santo. Very manicure, pedicure, hair science and beauty culture pa Santo ang vocational course. Ma'am, sang time no nga na nag-decide ikaw nga hindi na no mag-pursue man sa pag-eskwela nimo no habagan nimo basta subang gani wala na naga-pamilit pero ang imo yung mga utod nakatapos ini sila sa pag-eskwela. Ang sunod sa akon na lalaki nakatapos po siya course ito man gihapon sinahan sa akon dahil computer programming. 2 years course na to kay yang pasagto nga time ng tanod sa tatay. Kung may may obra ka sa barangay, ito nga time sa scholar, mo sinakan ng college. Di daw nabulong-bulong daw, medyo nagmurumakan ang balayaran, kumbaga, mo nga nakatapos sunod sa akon. Pero ang ikatatlo, waay siya nakakalid, vocational course ang siya nga automotive sa TESDA pero pang hindi naman ng training ang ika-apat nag-eskwela siya information technology dira man 2 years sa ating eskwelahan ko man sa Haniway nakatapos kung siya ma'am ang kalima nga babae high school ang agot ma'am amugid ang nakatapos na extra nauna pa sa graduate sa akin. Kaya di damo naman nag-support Isang time na nag-eskwela siya, bali under na sa West, ang
kailangan sa haniway. Dito siya ang eskwela maestra kag nag-apit naman sa secondary ma'am sa kabarangay. Ma'am, ang inino nga kurso, dream mo gid ini siya nga course, no? Kaya sa una sa haniway pa lang, amo na ini ang kurso, and then subong, amo ni ang tinapusan mo, dream mo gid or hando mo gid ya mangin isa ka manunudlo? Hindi man gid nga handong gid ma'am, pero ang pag-enroll ko sa ICT, ang impili ko na una sa social work tani kung may ara sila nga amo sa nga kurso. Okay. Ikaw ko kayo wala ang available na lang course hindi ko ako pag napilian ko ano ni ang DED na lang. Feeling ko pwede ka man ika-apply sa disability in case may pinapilisan ng balaga ang sa mind ko. Ay nga ba ko nagkakaedad na ko kung mag-teach pa ako wala ma'am kasi hindi na ako masarang mag-interact ng mga bata. Ako na ba lang sa mind ko. Amo na nagsiling ko pwede maniguro makasulog sa DSWD ako sa isang teacher ang emote na na walang sa mind ko bala mo. So bali 2001 ikaw or 2021 ikaw nagsulod ISOFIS nagbalik sa pag-eskwela ma'am? 2021, it was January. Ma'am, second semester ako nag-enroll. Wala ako naka-start with the first semester sa 2020 dapat eh. 2021, second semester, January ako nag-enroll. Pila ka years, ma'am, no, ang agwat, no, halin sa ulihi ikaw nga naka-eskwela sang sa 2021? Malawi, hindi ko ma'am. 1999 pa muna. Okay. Sila. Mga 20 years yata. Pero ma'am, ano ang imo na ba siya gano sa una nga adlaw sa imo nga klase? Sa nga 2021, ano na ba siya gani mo naka-uniform? Ikaw nakita nimo mga classmates nimo ara ikaw sa hulot klasihan. Ano ang imo nga na ba siya gan? Para sa akin, wala lang. Okay lang man, ma'am. Wala abi ako di ng klase ka wala ko yung nag-mind ko na yung tutulog ang ibang na tao sa akin eh. Hindi ako pinaka-conscious. Sa mga tao sa paligid, hindi pala nga ay kasi ma'am na amahang pala na bumalitad na kuya, lang. Wala lang ma'am, wala lang, simple lang. Makaskwila lang. Naman, ma'am. Kahit yung kuya, ang trip, yan nakadaan doon, nakaset na bala nga, hindi man niya hindi man niya nga silingin ng classmate na ito, kasi man, nahanap friend, hita ka pa friend mo, close, kung ano da. Mag-focus ko lang mag-tuon wala, pinaidan, naindig niya Ma'am, ano ang reaksyon nimo or anong reaksyon sa imo husband, sa imo kabataan sa kinahambal nimo nga ma-enroll ikaw sa second semester o masunod ikaw sa second semester? Tibadahon ko pero una ko nag-enroll man. Kaya ito siyempre na hambal mo siya nga may edad na ako. Kaya hambal nila, hambal nila sa mga bata na lang kung tinatag. Isiling ko, hulakon sa pabi nga, hulakon sa pata nga makatapos saan. Why not nga, hindi na lang ako ang maghulag. Kahit gusto ko man, kasi dito, man dito yung mag-eskwela. Kaya yung istoryahan nga, siya lang bahala sa mga kabataan, kasi yung balay namin nga kalusukan. Ako lang nga bahala sa akong sa akong yung kagulingan na na-extend sama. Ako lang na. Sa mga kabataan ko, actually wala gani na sila kapalugid. Kaya lang ako, may eskwela ako. Nahihigo na nila na balaan. Yan naka-enroll. So, paano nimo na balanse ini ma'am? Kasi everyday may klase man ikaw ang kabataan nimo may klase man no. Paano nimo na balanse ini no ang
preparar man sa imong kaugalingon para sa pag-eskwela and at the same time ang imo no nga responsibilidad sa kabataan nimo. Medyo mabudlay ang first day ko nga itong face-to-face na kay nauna doon sila kami doon online. So yung alternate kami nag-section A amo ni NWF, section B, PTA. So amo ng schedule tatlo. So mabudlay ang pag-adjust ko na una kay ang gamay ko sa 3 years old pa lang. Oh. Kung agati unahon sa ang nagagmay lang anay ang nagagmay ngayon natin ang unahon sa post-it. Ang haraman siya sa banya kasi kung medyo maaga pa na siya sa bigtaw balaan siya ganda ang nagsigaan. Pag maghamo na naman mapupunta na ko sa mga balalunon sa kataan ang mga nagagmay lang ang mga magulang na iya palo na lang sila mahilos na sila kapalingon. Mga kwantum sa nagkauna na lang sila yung kanakas. Ang mga manghod lang, ang mga hinahigit ka lang, paliguan at nga mapamatakan ko rin sa pag-ibigan. Pwede man kami sa nagalakas sa dulhod at sa nila sa ginahap. Pag-bibili, ako daw na tatay nila sa banwa, sa pag-tumiyot lang sila yun. Ano kalayo, Ma'am Regina, ang inyo barangay or ginaistaran no, sa ISUFEST? Ang amon barangay pa kasi sa Banwa, Ma'am, balik ang 8 kilometers. Tapos sa Banwa naman 5. Hindi ako kung sila kakuntis ang karosak na dito Banati. Ma'am, sanggin pa mangkot na ikaw no to send photos no hambal nimo may picture ikaw dira no kag makita sa screen nato no nga deans dala ikaw no sa deans lister ikaw Ma'am Regina no sa time sa 4 ka tuig nga gin-spend nimo no sa kolehiyo ano ang makonsidera mo no nga pagpanghangkat bilang isa man ka estudyante and bilang isa man ka Iloy? Damo sa mga challenges. Bilang isa ka Iloy, damo sa mga challenges. Sa kabataan, hindi mo sila maatipanan ka na maayon. Ang papienta doon ang mga dalaga kung yan na kabataan. Nagsunod sa laan, 4 na ako na yung babae. Nag-abo na sabot ang time na kung ng pusong grade 10 pa lang, graduating sa senior high. Ako sa third year, nagkuha ka sa buwan, mid-term exam or final exam. So, ano bitang pinaka-grabe din yung challenge. So, nakamaas sila sa galingon kung hanap sila. Bilang nga. Pero that time, ma'am, sa nga napangatubangon nyo ang ini nga mga pagpanghangkat, wala man ikaw na lauman or nadulaan sang paglaom, no? Or na-discourage nga ipursu ang imo nga pag-eskwela? Wala, bigyan ko wala mo ginaobra ko para mo sa ina. Puntahan mo, di pa nila lang. Ginaobra siya. Do hindi manami ang aton nga signal with you siguro ma'am no? Ma'am Regina? Ayun, sige. Ma'am, ay liwaton ko lang mga ako nga pamangkot no kung wala man ikaw na discourage nga mga tapuso ng imo nga pag-eskwela no. Considering nga may role ikaw no or may responsibilidad ikaw sa imong kabataan man. Ma-request na kami guro nga makapalapit sa microphone naton. Ayun, sige. Sige, ma'am. Padayon lang, ma'am. Sige. Do indicate man namin no ang aton nga signal with Ma'am Regina. Yun. Hello, ma'am.
Sige, matry kami Ma'am Regina no to call you once again no para mabation no ang aton nga or ang bation ang imo nga mangisabat no sa aton mga kauturan. Kabayan ko at may silbi sa likang paati. Isinusulong ko mga layunin, karapatan sa mga usapin. Sa edukasyon, sa sanay, hirap kong kalusugang taglay. Makikipaglaban sa karahasan, sa matutong galian. Kabayan ko, may panindigan, di matitigan kailan pa man. Kabayan ko na may karapatan, may boses, may kakayahan. Mga kasaloob, pusong totoo, kayang-kaya ko, sinuwala ko sa buong bansa at buong mundo'y pasigawan. Sinuwala ko. So balikan natin mga beno ang connection natin with Ma'am Regina Planto ang ato no nga bisita sa bunga hapon isa ka Iloy mga beno nga nagpanikasugid nga makatapos no sa iya nga kolehiyo. Kaya ko mga beno i-emphasize liwat no ang ginmention ni Ma'am Regina no. Abal niya sa una nga adlaw no nga pagsulod niya sa iya klase. Wala siya minabatsagan no nga any discrimination because ang iya nga goal is to finish no or tapuso ng iya nga pag-eskwela. So wala siya nakabatsyag no sa pagpangduha-duha. Anything no. Sa pagbalik ya liwat sa pag-eskwela. So gano may ara ya si ma'am nga goal no may gina-target siya ang iya nga goal is matapos ang iya nga pag-eskwela. Mabal niya gani kinaubraya ini no para sa iya kabataan, para sa iya nga pamilya. So yari nagabalik sa aton nga Zoom ang aton nga bisita si Ma'am Regina Macero Planto. Ma'am Regina. Yon. Indikit man namin ma'am no ang aton nga microphone no kay Ma'am Regina. Ayun. Do wala gid siya do indicate nami ang connection naton. Siguro i-try naton ma'am no magatawag kami no sa imo nga phone number no para mas clear no or klaro. Kabayan ko na may karapatan, may kakayahan, mga kasunod, pusong totoo, kayang-kaya ko, sinuwala ko sa buong bansa at buong mundo'y pasigawan. Sinuwala ko. Sinuwala ko. Sinuwala ko. Sige, balikan naton mga abyan sa liwat no si Ma'am Regina. Kabayan ko at may silbi sa likang di paapi. Isinusulong ko mga layunin. Sige, nagabalik mga abyan si Ma'am Regina Macero Planto ang ato niya bisita sa bunga hapon. Ma'am Regina. Hello, ma'am. Yon. Sige. Ma'am Regina, luyag ko ng liwaton no ang ako ba ng question kay ina no kung wala ka man bala no naga pagduwa-duwa no sa pagbalik ni lumat sa imo nga pag-eskwela or nadulaan no sang drive nga ipurso no ang imo man nga pagtapos sa kolehiyo despite no sa mga problema nga imo na pangatubang. Do indicate man namin no ang aton nga signal with Ma'am Regina no batay or balikan naton sa liwat no. Anyway mga abyan no kung hindi man nato no matapos ang aton no nga interview today no with Ma'am Regina no sarang ninyo siya pamatian no sa next episode. Sa aton man nga radyo journal. So sabihin no i-feature naman sa liwat no si Ma'am Regina. At gano nga istorya bilang isa man mga abyan no ka 4-piece beneficiary. Kaya ko sinuwala ko sa buong bansa at buong mundo'y pasigawan. Sinuwala ko. So ang
aton mga biano nga bisita sa bunga hapon sa ano ka graduate sa ISOFIS. And at the same time ng aton nga for-pest beneficiary. So, recap ko lang mga biano ang ginmention kaina ni Ma'am Regina, no? Kuiga, yung version to 79 siya, no? Sa ulihin nga naka-eskwela, no? Si Ma'am sa kurso man no nga BER because no ang palyagani no sa pagpanghangkat man no sa pinansyal nga aspeto sa iya pamilya and bilang mga abya no subang sa ilang nga anong nga mag-ululutos nagpag-iway siya no sa pag-eskwela. So yari nagabalik sa tumbya kanina si Ma'am Regina. Ma'am Regina, okay, do indicate man namin ang ato nga signal, no? But, sige lang. Sa sunod, no, naton nga pakikistorya kay Ma'am Regina na katayan ng iya nga or continuation sang aton nga pag-istoryahan ay sa programa Radyo Journal. Paupod mga abyan si Miss Bing Pabion. Sarangin yun ni pamatian, no, next Monday. That is June 16. The opening of classes. Alas 2 mga abyan sa hapon. Unfortunately, no, wala na kita sa nabiling nga oras sa aton man nga pagpangalaga diri sa programa Babae Ka. And kay Ma'am Regina, no, itry nato mga abyan no, nga padayuno ng aton nga pag-istoryahanay. Once again, no, sa Lunes. Mga biyan, madamo nga salamat no, sa inyo nga pag-upod sa bunga hapon. Sa mga naka-tune in no, sa 5858 and syempre no, sa mga nagalantaw sa ato nga Facebook Live sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page, madamo gid nga salamat. And of course no, kay Ma'am Regina, no, madamo gid nga salamat no, ang bagay nato ka inaaga pa ini si Ma'am Regina nagkagtuno sa piyak nga barangay para lang nga maka-connect no, manami ang internet connection. And ina mga abyan antes kita mag-start sa program at run out pa. Despite these challenges, no, nakaupod man natin kaina na pamatian natin, no, partly ang istorya ni Ma'am Regina and hopefully we are hoping to continue this June 16 sa Radyo Journal. Babae ko kayang paunuan magdesisyon. So, ako man mga biyan, pasalamatan ang akong mga katuwang kasya sa studio. Engineer Roy Louie Kaipang sa among transmitter, Sir Vermore Aved. Mga biyan, ako nalangkit si Marian Grace Erenyata kag balita or babae ka. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga